Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot, pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana. Good morning, pare. Sir. Okay, ngayon March 15, 2024, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang aming DWIZ app pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, heart, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Signal Cable, Channel 24 yan. Sa TV Plus, Channel 27. At sa GMA Affordabox, Channel 25. Kahit na anong digital TV device o TV receiver, mangyari lang pong i-scan ninyo, akyat baba, at makikita nyo na ang Aliw 23. Good morning, uli. Magandang umaga po. Ayoko sanang batiin yung aking brother-in-law, si Kenneth Go, ng happy birthday. Uy. Wag ko na lang batiin. Ano? Naku, nasaan ba siya, taga-samba? Nandito yan. Malapit sa Pansitan. Diyan lang sa Mandaluyong nakatira. Okay. Okay, let's go. Tsaka yung aking kasama sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas, si Jem Turla. Hindi ka daw naririnig, pare. Ayan. Wala pa ako sinasabi. Wala ka talaga. Ayan. Pero meron akong gustong batiin. Ito, babatiin talaga. Huwag mong batiin yan. Hindi naman niya birthday. Yung dati nating kasamahan. At na maaaring bumalik pa sa atin si Ana May Yu Lamentillo. Bakit soon to be attorney. She was given the Adopted Lacan Award by the Philippine National Police Academy Alumni Association. Ano ibig sabihin nun? For uplifting the PNAPA class Bagsay Lahi and advancing the mission of the PNP. Adopted ba siya? Adopted siya. Yun. Nung Duterte dating administrasyon, si Ana May Lamentillo, siya? Operated. Chair of the Build Committee. Ayan. The Department of Public Works and Highways. At nagtrabaho siya rin sa PNP sa mga ilang projects ng infrastructure. Yan. Congratulations, Ana May. Isa 5 yung award. Sobra ka naman. Award is an award. 2-5. 2-5 mo naman. Good morning, sir. Morning. Ano yung award na yan? Wala. Para PNP alumni, si Ana May Lamentillo. Ito, pinirmahan daw. Joint communique sa Czech Republic. Uy. Yes. Announcement po ni President Ferdinand Marcos Jr. Bongbong, BBM. Kilala nating BBM. Nag-press conference sila ni Czech President Peter Pavel sa Prague Castle. Wow, historic yan, Prague Castle. Lumang talagang Czech lumang Republic, bayan yan, Prague. Old world. Nag-joint press conference sila at ang announcement, may joint communique for the protection of Filipino workers. Yung po mga foreign workers na Pilipino, nagkaroon ng joint communique. Yes. Okay. Kasi po, ang Czech Republic, gusto nilang 10,000 per year kumuha ng Filipino workers. Uy, magandang balita yan. Yan ang kanilang, kumbaga, target. And just to show you ganun ka sila 10,000 a year. Seryoso diyan. They Germany pala 'yon. Pero uncheck din they hold particular significance para sa immigration at saka need ng workers. This is very important kasi once you get into a country, the labor laws take secondary significance to the immigration laws. Yeah. Parang they've relaxed certain requirements. Immigration ang mas, dyan, ang mas critical. Kung hindi, ibig sabihin yan,
Paring Jonat, kung magiging aggressive ang Czech Republic sa recruitment dito, maigi na yung meron tayo agreement regarding how our workers will fare there. No, there's no question about it. Ang sinasabi ko lang, this is also a wake-up call out to our own agencies dito. Pati yung mga private sector. Because with this, alam mo, ang nangyayari kasi, with this announcement, 10,000 workers, etc., everybody and his brother will be going around. Okay. Ayun. Magre-recruit na kamo. Recruit, Wala pang there are no guidelines, etc., and everything, and then ito na. Yeah. The joint communique will not protect you. The joint communique is just the statement of principles. Ang pag-uusapan ngayon dyan, how to go about it. Yun. Okay. Sabi nga nila, the devil is in the details. Oo. Yun lang ang aking puntos doon. Kasi, dito ngayon, dito sa atin, sana meron na tayong anticipation ng ganyan, mangyayari naman to, o saan ka pupunta. Pag nagkaroon ng mga, parang ganyan yan yung Middle East dati. State visit itong ginawa ng mga presidente dyan, ha? Kung state visit, ibig sabihin po nun, by invitation of the Czech Republic. Yung working visit sa Germany, by invitation din yun. Pero hindi state visit. Working visit siya. Ang diferensya kasi noon, state visit, ang gagastos ng lahat yung host. Yung working visit, tayo. Tayo gagastos. Kaya nagagalit sila, pasyal daw ng pasyal. Ayan, pasyal ba yun? Kaya nga pinakita na ni Presidente yung schedule niya. Nagpunta na sa mga sightseeing? Yung ba schedule doon? Hindi naman Hindi. Kung ako magsa-sightseeing sa Germany, hindi ako doon sa Bonn pupunta. Oo, sa ibang yung lugar. Wala yung kakwenta-kwenta, dry. It's a dry. It's just like you went to Quiapo. Or to Luneta. It's the seat of government. Pero ang mas maganda pong sites sa Germany, nasa Bavarian state. Yes. Yan sa baba, mga Munich. Yan malapit sa Alps. At saka doon sa eastern. Yan ang bakasyonan doon. Maraming magaganda doon sa eastern part. Na-preserve nila yung mga luma. Mga workout. Well, ang the western din, you have Hamburg and Frankfurt. Mga gaganda. Pero yung mga iba doon, yung mga Dusseldorf, yan. Yan Bonn. Ano po yan? Bonn and Berlin, of course, is historical because that's where East meets West. Maraming tourism sites doon. Pero para sa akin, yung... sa Bonn ba siya pumunta? Sa Berlin? Hindi ko alam. Berlin Bonn yata. ba? Sa Berlin ba? No, Berlin is now the capital. Okay. Oo nga pala. Kasi United na yan United na. Ngayon, may satisfaction rating na naman na lumabas for December. At ang kapansin-pansin dito, sino yan? SWS. Ito yung net may net na gano'n. Yung may mga gano'n. Ang satisfaction rating daw po ng presidente, tumaas. Big sabihin performance. Big sabihin ng performance. Ang satisfaction ratings, good daw, good. Good satisfaction rating, plus 47%. Plus 47. Okay, 48. Galing yan sa plus 44. Ano yan? Plus or minus, di ba? Hindi. Yung satisfaction rating niya actually, minaminus yung good and bad. Ganon ng Mali yun Bali, Ganon ang ginagawa ng SWS. Yun na nga, kine-question yun ng mga statisticians. Kino-question talaga. 2 beses mong bibilangin yung negative? Parang ganon. Minus mo pa doon sa positive. Minus mo doon sa positive. Hindi ba stupid yun? But that is their system. Pero ganito po ang napansin dito. Noong kasing December 2022, ang kanyang net satisfaction ay 48 plus 2022. Noong December 2023, plus 47. Although matindi pa din yun. Yung plus na yun. Hindi nila sinasabi kung ano yung tunay na satisfaction. Yung positive. Basta net na lang ang sinasabi. Net lang. May kalokohan tong...
statistician na ito. Yun po, malaking bagay yun. No? From 68 nung 2022 to 47 ngayong 68 o 48? plus 68 noong 2022 plus 47 nitong 2023. So that means, ano yan, may honeymoon yun. Yo, kasama dun yung honeymoon. Ang laki kasi nung 68. Oh, malaki yun. Yung pong mga satisfaction rating, just for your background, nagne-negative yan. Si Cory Aquino, nag-negative yan. Yes. Si Halos lahat Gloria, sila, oh. nag-negative yan. FDR, lahat yan. Nag-negative po yan. Si Pinoy, Pinoy, yes. negative yan. So yung plus 47, Is by itself. yung plus 68, medyo honeymoon yan. Honeymoon yun. Kasi euphoria po yan noong After 2022. Katatapos lang at saka buhay na buhay pa yung unit team noon. Yes, yes. Ngayon, may lamat na na. Okay. Meanwhile, parang meron dito a closer look at the data. Meron daw reveals a lower satisfaction rate in Mindanao. Yun na nga. Isa pa yan po sa kapansin-pansin dyan. Except Mindanao po, tumaas ang kanyang satisfaction Metro rating. Manila, oo. Resolution at saka Visayas. Luzon, Visayas. Oo. But it fell 12 points from plus 50% in Mindanao. 2 plus 38. Oo. pero ang Metro Manila po, malaki ang tinaas. 36 plus 36, naging plus 44. Yan. So sa Mindanao, dati plus 52, ngayon plus 48. Mataas pa din yun. Oh. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Oh. Kahit sabihin mo bumaba, hindi ba? Yeah. It's not a significant drop. Okay. Yeah. Pero yung increase niya, kasi statistically, wala yon. Plus 3 minus from 47 to, from 44 to 47. Ganun lang yan. Well, anyway, kaya po, isa sa mga dahilan kung bakit sinusukat yan, satisfaction rating. Para di sa gobyerno yan. Hindi yan para sa atin. Para sa kanila yan. May ginagawa ba kami? Yan. Para makapag-adjust. Saan tayo pwede mag-improve? Yan. Adjust. Ayan. Adjust. Kaya maganda po yan. Kaya binabantayan din yan ng mga... Wala bang rating para sa mga iba-ibang agencies o tanggapan? Meron. Dapat meron. Ang actually ng mga gumagawa niyan yung pamahalaan? Kila Chalex, ganyan, sa DNR. Meron diba? Tapos na natin. Tapos na natin. Diba? Nalilibyo ko na sa'yo. Top of the bottom. Top of the bottom. Wala naman top of the bottom. Number 6, last Number 1 sa Kulelat. Oh, number 1 sa Kulelat. Pero what's up, Top of the bottom, sabi sa akin, tiga top of the amin. bottom. Top of the bottom yan, sir. Hindi ba siya kinakabahan nung pag ganun? Hindi siya kakabahan, Brad. Nagkakaroon nga ng mga pledges. Hanggat magaling yung kanyang press release. Medyo, That can only go Ganun ba? so far para yung mga ganung press release. Ito po, sinabi daw ni President BBM kay German Chancellor Olaf Scholz na yun daw ginagawa ng ICC to investigate former President Duterte sa kanyang anti-drugs campaign. Mali daw po yun. Because nakikialam daw ang ICC sa ating judicial process dito sa loob. Yan po ang press release na nanggaling sa PCO. Maliwanag ba yun? Harry. Para maging maliwanag lang. Kasi marami Sino si Harry? Si Harry. The caller? Oh, the caller. Oh. Hindi nga makatulog eh. Maliwanag ba yun? Napakaliwanag nun. Kung hindi mo pa naintindihan yun, talagang ka na. Hindi, ginagamit niya yan pang to stir up parang dissatisfaction. Para rabble-rousing na rin ang nangyayari. Sa akin, that's how I look at it. Ano pa nga ba? Yung rally-rally na yun. Ano ba yun? Si Kibuloy, pinoproteksyonan nyo. Pero ganun kalaki rally. Ibig mo sabihin, hindi kaya ni Kibuloy magproteksyon sa sarili niya. Rabble-rousing na rin yan. Siyempre, meron pang chismis pa rin na lumalabas na, di ba, merong move to oust
President Marcos. Meron, nakalagay nga doon eh. May mga nagdala ng mga placard. Yan. Di rabble rousing yan. Ano pa nga ba yun? Ano pa nga ba yun? Hindi lang. Nagtatanim lang sila ng ideya. Parang, baka sakaling may anihin sa... Para hindi na nagtatanim yun. Gumawa na ng action. May rally na eh. Rally na. In the pretext of for Kibuloy. Rally for Kibuloy. Huwag pero naman ang pinag-usapan doon, si Marcos. Si Kibuloy ang inyong pinoproteksyonan. Ang inuupakan nyo, si Marcos. Ano yun? Ano yun? Sa akin. So, label it as it is. Oo. Call a spade a spade. Yes. It's a rally against Marcos. That's it. Wag nang Kibuloy kunwari. Yun. Di ba? Man, So, if we get it back to yung sinasabi bago daw ni Harry. Ni Harry. Man up. Okay. Man up. Tapos si Palito, si Panelo. Nagtatanong, nagbibigay. Sinong gusto niyo presidente? Layo. Sinong gusto niyo presidente? Akala ko ba si Kibuloy ang ating pinag-uusapan. Biglang ko sin. Well, anyway, bago daw umalis ng Berlin, ang presidente, nakipag-press conference siya at doon niya sinabi, nagtanong daw si Scholz mismo tungkol dyan sa ICC investigation. In other words, hindi volunteer ng presidente yung information. Nagtanong si Scholz tungkol dyan sa anti-drug campaign noong panahon ni Duterte. Habang sila ay nanananghalian. Ano kasi yan eh? Itong informal. Ito kasi Informal. European Union, napaka ano dyan. Sensitive. Sensitive sa mga ganyan. Hindi, tsaka bata nila yung ICC. Yes. That is their brainchild. Sila nagsimula niyan eh. Sila nag-initiate niyan. Na hindi naman sumali ang US. So, pinaliwanag daw niya sa Chancellor kung bakit hindi kinikilala ng Pilipinas yung ICC jurisdiction. Dahil may functioning judiciary naman daw tayo. Sabi niya daw, we are capable of doing our own investigation. So, it's a matter of principle na ayaw namin may makialam. Maliwanag pa yan. Matulog ka na, here. Do not call everybody anymore. So, well, meron pa pong ready na raw po yung kulong piitan nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Batasan. Pleasant. It's going to be a pleasant experience during his stay. Parang Pwede siyang bisitahin. Parang staycation. Tama. Parang staycation niya. Maganda staycation. May room service siguro yan. Meron. Definitely. Pare kasi ang lumalabas ngayon, yung house, talagang meron silang dahilan. Kasi franchise ang pinag-uusapan doon. It's not any other thing. Ngayon, kaya mo sumipot, talagang tutuluyan ka na namin. Contempt ka. Pero yung sa Senado, ina-accuse mo ng crime yung tao eh. Hindi ka naman court. Talaga to si model Mahilig. Women's Month. Women's Month, pare. Dahan-dahan. Kaya dahan-dahan. You are going to be, meron misogynist ka. Misogynist. Misogynist. Safe space. Okay na, kahit ano na ako. Mali pa rin yung ginagawa nyo. Ako na pinakamasamang tao sa buong mundo. Mali pa. Ina-accuse mo ng crime, tapos pipilitin mo sumipot sa hearing. Anong klase yun? Paano mo? Pulutan. Pulutan. Ay, nako. Daig mo pa ang sisig dyan. Double sisig yan. Makatas-katas yan, may sausawan. Hindi lang sipol yan. Pero sabi po nila sa House, kung daw sisipot si Pastor Kibuloy sa hearing, ayon nga sa kanyang abogado na si Ferdinand Topacio, hindi na po kailangan daw yan. Yung pleasant experience. Pero ang balita namundok daw tong is in the highlands of Davao.
Pinaganda pa yun ng mundo, Highlands pa rin. Hindi, meron kasi siya doon eh. May Meron Highlands. kasi yung paradise doon eh. Meron siyang getaway Meron doon. getaway doon. Ayun. Maganda yung getaway doon. Hindi ko alam yun. Mountain getaway. Talaga. Meron siya. Yes. Hindi, tsaka he's communing with Nature. Divine guidance daw. Divine guidance. Divine guidance. Oh, So, divine guidance. just like the Chocolate Hills. Ano. Ba't maraming pera to? Well, di ba in-accuse nga siya ng FBI? Money laundering. For a lot of things. cash. One of them is money laundering. Yan ang hinasabi sa kanya na kasama ka dyan, pati yung wire transfers, etc. Bawal talaga sa Amerika yun. Ngayon, itong Sunshine Media Network International, Yan yung SMN. yan po yung dinidinig sa House. Dahil meron na nag-second reading na babawiin yung franchise na yan. Pero gusto pa rin nila marinig Yes. si Kibuloy. Pero bakit ganun? Hindi nyo pa naririnig. Meron na agad na... Hindi, nag-hearing na sila and the lawyers were there. Ngayon, they just want to make sure that the lawyers are Hindi na raw siya may-ari, sabi ni Kibuloy. precisely nga. Ayun nga yung problema dun eh. Because if you ang franchise, kung magbabago ka ng ownership, you have to report eh. Because that is already an amendment of your original franchise. So you have to be heard all over again. Yun ang issue doon. One of the issues anyway. 5 yung issues na bringing out sa kanya, one of which is the ownership issue. Which was one of the issues also raised against ABS-CBN. Bakit naman ginawa niyang administrator ng si President Duterte? Magkaibigan sila eh. Oo. They're really good friends. That will happen. Bakit hindi ba pwede tumanggi ang dating presidente? Pwede. Tinanggap niya. Pero sinabi ni Atty. Topacio, that will only happen kapag unable na si Pastor Kibuloy to gampanan ang kanyang duties na pangalagaan ng Yung properties. Hindi raw nagtatago itong si Pastor. na ano daw siya doon, nag-retreat. Yes. Prayer Mountain. For divine guidance, yan po ang sabi ni Topacio. Yeah. Okay naman yun. Paano yun? May hearing sa House. Hindi, sabi rin ni Atty. Topacio, they will convince Pastor Kibuloy to go. Para bang sobrang national interest ba talaga itong Hindi. item na to? Remember, sabi nga sa House, the operation of SMNI is considered a threat to national security. Oh, really? Stability, if it's as it continues to use its Sino platform naman maniniwala? to disseminate unverified and untruthful statements. Ayan. Now, okay and all of that, pero So, lahat ng media po guilty niyan. oo, pero hindi sila manage ni Pastor Kibuloy. One of the issues lang yan. One of the issues lang. One of the issues yan. It pertains to certain programs in SMNI. Untruthful, na naging ano na rin yan. May nagsasabi kasi. Kaya rin national security, yung ties, alleged ties sa China, China Global Television Network. Ayan. Meron ties. Kita mo yung House, they have, meron silang mga, nag-research sila. Among others. Ang akin tinatanong lang, okay, that's all well and good. So SMNI, you're in the hot seat. But, pwede bang habulin mo yung may-ari? I mean, kasi is it natural na yung may-ari ang may... Especially na sinasabi, hindi na siya may-ari. Yun na nga, hindi na daw siya may-ari. Bakit pinagpipilitan merong na publisher siya yan, may-ari? merong station manager, yan ang mga hinahabol. Di ba? No. Para rin yan yung sa para rin yan yung sa publishing. Pag ikaw na-libel ka or something like that, kasama sa kaso yung publisher lahat, etc. But more than that, it's about the franchise nga eh. If there is a change of ownership. Kung not usually yung mga ganyan, ako ang tingin ko yung mga sa legal, bubuksan nila yung dyaryo, nung araw, titingnan yung masthead, o lahat yan, Kasama mo. Ganun, pero nandun ba sa masthead si... No, wala namang masthead. Wala namang It's the ownership eh. Wala na nga siyang ownership daw. On paper, on paper, hindi na wala. siya may-ari.
Pero siya una organized. Siya nag-ano doon eh. It was, organized doon niya. sa kanilang GIS. So, pwede mong pagdudahan yung claim Okay. na hindi na siya may-ari. Okay. Sila ano niyan eh. It's under the, yung kingdom of God, something. Ano nga yan eh. Doon sa GIS nila, there was a change of ownership. And under the franchise law, under the legislative franchise, if there is a change of ownership, you have to report. Hindi ni-report. Okay. And get a new franchise. Get a new franchise. Because that means you're having a new ownership, new things. Ay, kaya nagkagulo-gulo. Kaya nagkaganyan. Okay. Well, pero ang nagsimula yan kasi, di ba, binanatan si House Speaker. Nag-apologize na sila about yung kanyang budget. Pero some people feel it's not enough. It's not enough. So, ulit-ulitin pa kasi yan. At hindi lang naman kasi yung incident na yun. Yun, ang nangyari. Meron mga reporting na medyo tagilid. Tagilid. Yes. Yan. Yun po ang istorya niyan. Okay? Ngayon, yung detention room, ano kaya yun? Wala naman daga siguro doon. Wala. Ano yan? Maganda. Malayo sa naiya eh. Maganda riyan. Walang dagan naliligaw yung Wala naman tatakbo. daga yun eh. Titingin-tingin sa may ilag. Pero sana nga, wag na matuloy na makapagbakasyon doon si Pastor Kibuloy. Doon sa yung kanyang pleasant experience. Kung Jonathan, ikaw, you have experience here, talaga bang magandang facilities, quarters doon, aircon yan, hindi biglang nasisira? It's not designed for that. Meron din. Di ba dati mayroong mga office. nakulong na dyan? Marami na. Marami na na-detain dyan. Panahon ni Speaker Joe, yung mga makabayan. Naalala ko sila Teddy Casino, meron siyang video, nakakamiseta siya, naglalabas siya dun sa sa CR. Isa yun. O sinadya niya yung PR dyan. Yung PR dyan. 8:31 na umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Bernal, kasama natin Joel Lacsamana at paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Good morning. Wag natin batiin ng happy birthday yung aking brother-in-law si Kenneth Go. Birthday niya. Yung aking inanak din, si Tony Chan. Ayaw mo rin. Tony, Tony Chan. Nasaan na yung pancit? Binabati namin yung mga nagtuturuan tungkol dyan sa Chocolate Hills, yung Captain's Peak Garden and Resort. Hindi lang sila, meron pang dalawa, hinahanap ko na yung pangalan eh. Meron doon sa area na meron ilan pa eh, na yung isa nasa tuktok pa eh, hindi sa side eh. Yung nga masama dyan eh, isipin mo yan. Ha? Oo. Dalawa yung isa, yung mga pangalan mahirap i-pronounce eh. Bakit biglang ginawang resort yan? Kasi magandang, pinupuntahan talaga ng mga tao yung kasi natural wonder eh. Ngayon, imbis na natural baboy na ngayon yan. Imbis na protectional niyan at lahat at hindi dapat gagalawin ng ganun paggalaw, binaboy. Yan ang nangyari. Yan po palang Captain's Peak na yan. Nung September pa, meron ng closure order yan. Temporary closure na nung September pa. Ba't nag-ooperate pa din? Ngayon lang sila nag-announce noong September, meron silang closure order. Okay? Etong management nitong resort, kahapon lang nag-announce na kanilang temporary closure. So, ibig sabihin, mula September, continuous po ang operations niyan. Bakit hindi na-i-implement yung closure order? Issued in September, hindi po sila sumunod. Okay? Tapos nitong January, ang DNR, nag-issue ng violation sa kanila. Notice of violation. For operating without ECC. January yun, pare. And yet, nag-ooperate pa rin. Ito na po. Ito na nangyari ang turuan.
Sabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., iimbestigahan daw nila yung mga LGU. Una-una, kung kailan nagkakagulo na at saka naglalabasan itong mga concerned government officials. Iimbestigahan daw yung involvement ng LGUs. Ngayon naman, yung simbahan, nakikialam na rin. Kung kailan pumutok na yung issue, noong pang kino-construction yan, dapat, according to Joel, meron pa daw iba eh. Meron pa. Yung sa Sagbayan Peak, no, malapit sa Captain. Sa Sagbayan din yan. Sagbayan Peak. Ano yun? Ano rin siya, malapit sa Captain's Peak. Nasa ibabaw mismo na isang hill. Hindi, Sagbayan mismo yung Captain's, yung sa town ng Sagbayan ba yan? Hindi ba? Sa Bohol? Sagbayan. Sagbayan, Bohol. Yung Chocolate Hills po kasi nadyan yan eh. Isa sa mga bayan. 3 bayan yan. 3 bayan Yung yan. isa pala, hindi private. Yung meron kasing pinagawa ang municipal government doon. I think yun naakyat ko na yung sometime pre-pandemic pa eh. Pero yun talagang LGU nagpagawa. View deck yun. Walang bawal tumira doon. Walang... It's just a view deck. View deck. Ni restaurant, wala doon. Di ka pwedeng bumili doon. Where is it located daw? Nasa taas siya ng isang ng hill? Oo. Para kita mo talaga lahat yung hindi mo na kailangan mag-drone drone shot. But naalala ko nung kailangan lakarin mo, kailangan akyatin mo. I remember during our party, mayroong mga iba, sige kayo na lang umakyat kasi yung mga bata-bata. Ayan. Mayroon kasi dyan, Carmen, Sagbayan. May mga iba-ibang towns. Pero may Sagbayan Peak, Budagta. Budagta. Ang pangalan ng isa. Meron pa daw 2. Wow. At saka Sagbayan Peak. Ngayon, nagtuturuan na. Ayan ang mabigat. Sino may kasalanan? Ang mabigat yung turuan eh. Ayan. Yan ang mahirap kasi... Bakit? Hindi, ang akin... Sabihin natin, nagturuan sila sa level ng LGU at doon sa probinsya mismo. Pero sa national, merong ano yan. May eyes sila dyan, may report, di ba? Supposed to be. Supposed to Kasi be. protected area nga ito eh. Oo. In other words, there are very limited numbers of protected areas in the Philippines. Iyan yung meron bureau dyan na protected area. Meron in charge dyan sa department. And you are supposed to be monitoring all of these protected area management groups. And it's not exactly a secret dahil makikita mo sa social media, ang daming mga nagba-vloggers ko noon, nagti-TikTok sila sa taas. So, alam na alam, kitang-kita. So in the end, you cannot say that we are helpless or wala kang magagawa. This is much too big for us. Sa akin telling yun, na September pa lang, last year may closure order na. And then, hindi nyo sinunod. You ignored the order. Sino nag-order? Ang DNR. Yun pala eh. September in 2023, may closure order. DNR office sa doon siguro. Kanino malakas itong resort na to? Number 1 yun. Number 2, bakit in the first place nagkaroon ng mga permits to build anything there? Number 1. So sinasabi, kanino malakas to? Kay Mayor. Siyempre. As usual. As usual. Ngayon, kung DILG, mag-iimbestiga pa. Hindi ba klaro na? Very clear. So, yung pong resort owner daw, si Captain Edgar Buton. Buton ba yun? Kaya nga captain. Edgar Buton. Ang kanyang kapatid, ang manager. Sabi nila, inutusan daw sila ng mayor, isaran nyo na. Hindi DNR. Hindi sila nakikinig sa DNR. Useless sa kanila ang DNR. Basta, in-order daw sila na mayor, magsara muna kayo. Temporarily closed until further notice. Kasi wala pa silang environmental compliance certificate. O bakit kayo nag-ooperate? Wala kayo nun. Nakikita mo yung dysfunction eh. Pati yung interconnectivity nawawala among agencies pagdating sa mga ganyan. And they're supposed to be, all of them are supposed to be there. Kasi pare sa mga ganyang bayan, ang mayor is king. Kung ano sabihin ni mayor, yun. Yun na yun. Ang sabi po nung yes and no yun. Captain Speak,
Ang hirap daw po kasing sunit, yung mga requirements ng DNR sa ECC, napakahirap gawin. Kaya nga. Talagang mahirap dahil hindi pa pwede. Di mag-operate na lang kayo nang wala Mag-operate na lang. ECC, di ba? That is the cost of doing business, pare. Kaya tayo hindi pinupuntahan ng mga investor. Yan na nga ba sinasabi. Napakahirap daw gawin ng mga... Red tape. In the first ECC. place, hindi kayo pwedeng maglagay talaga ng ganyan dyan. Kahit na Kasi magtututuwad-tuwad na pag sabihin mo na napakahirap, wala yun. Hindi dapat kayo pumunta dyan in the first place. Hindi, binigyan daw sila ng approval ng Protected Area Management Ayan. Board. Yan ang problema dyan. PAMB. May go signal daw. Kaya hindi raw sila, we will not give up. Kailangan daw may remedy sa situation. Aba. Lintig yung PAMB, no? Protection for... Protected Area Management parang Board. sending the wolf to guard the chickens, Pag yung opisinang yan, pag ganun. Hindi, but Sila yung nakabantay but dapat. that is chaired but there is a superintendent in charge of that, and that Ang balita po, 2019 pa lang, bukas na tong resort na to. Ha? So, bawit bunot na to? Kaya? Pre-pandemic. Pre-pandemic. Hindi, pag nakita mo naman kasi, gawa na yung swimming pool, may mga slides, may protected mga... area is May permit to operate daw sila. Basta, these are not temporary structures. the protected area is chaired by the DNR. So, wala yan. You cannot say anything about it. Noong 2018 daw po, nakakuha sila ng resolution from the PAMB, Yan. the Protected Area Management Board. Na pwede raw sila magtayo doon basta hindi lang maapektuhan yung hills. Thank you. Tingnan mo yung mga retrato. Kinain na nila yung paanan, yung iba nasa tuktok. Hindi ba naapektuhan yun? Tinake over nyo na nga It's such an eyesore. Baka dinidiligan nila yung paligid pa. Ha? Dinidiligan nila. Bagay. Utilizing their own water supply. Basta ang condition daw po, hindi gagalawin yung Chocolate Hills. Yan. Parang shades So, of lahat ng Masugi. in between Chocolate Hills, pwede na maglagay doon. Shades of Shades of Masungi Masungi. yan. Lahat yan. Palawan. yung mga ganon. Maaring wala Siargao. daw silang ECC, pero meron naman silang permit from the mayor. Ayun. You go. At saka sa sabi ni Parang PAMB. At saka sa 15 na barangay captain. Ayun. Waiting 15. 15 barangay captain kay mayor at saka sa PAMB. Yan. Pero wala sila ECC. Di ayos. Ang tanong ko, bakit inaprubahan ni mayor ng PAMB at saka ng mga barangay captain kung walang ECC? Bakit nagkaroon sila ng lakas loob para igo yung operations niya? Wala pala ECC. Hindi ba requirement yung ECC? Well, we want to boost local tourism in line with the big picture. Yeah, do it legally. Inviting, Yes, no question about visitors from ASEAN. Yeah. Ayun naman Do it legally. Sabi po nung... Hashtag. Do it. Pare. Do it legally. Kaya ito, walang kalusot-lusot. Wala no? Wala The Protected Area Management Oo. Board is composed of the Regional Executive Director. Okay. One ng DNR. Ng DNR. Okay. At least one representative from the provincial and municipal government. Okay. One representative from NGOs or people's organizations. May NGO. Naku, pati yun people's nadali. organization pa. Meron. Meron. Ibig ko sabihin, pumirma rin yun. pumirma ka rin pa dito. Hindi, sinasabi ngayon ng probinsya, ang sinasabi ng mga provincial board members, hindi sila pumirma. Okay, there Kasi you go. majority ito eh. Majority decision ito. Nagturoan na nga. Oo. So, yan ang workout. May mga provincial board member na hindi pumirma. Hindi pumirma. Alam mo. Ngayon, yan na ngayon. Magkakaubusan na kayo. Bakit sobrang lakas nitong si Captain Edgar? For tourism nga.
For tourism. Pero there you go, hindi kakayanin ng powers ko sa PR to, pare. Talagang huli-huli. Mabigat. Siguro nga dapat mag-congressional inquiry na para patawag lahat. Yeah, in the first place, that means itong protected area, yung NIPAS, National Integrated Protected Area System, is not working. It's not working. Kasi That particular setup is not With working. impunity. Sa masunging nadadali rin yan. Wala. Quarrying, Nagkagulo na nga doon eh. nagka-quarrying. Quarrying. DNR, anong ginagawa nyo? Study, quarrying, study, pagkatapos nagkakaroon kayo ng biglang naglalagay ng tower, iniikot-ikot lang ninyo yung mga tao. Ganito yan na equivalent yan eh. Pag in-implement na yung NASA operation. Yan, makikita nyo na lahat yan. nila yan. Total. Yung right Secretary. terraces, kumbaga, Naglagay ka doon. maglagay ka doon ng hotel. Hotel. Yan. Aba, Ng mga makapatayin ka ng mga taga glass and concrete, yung parang Yun. nakikita sa Tagaytay. Yan, Grabe. yan. Sa Tagaytay nga, kaya hindi mo nakilala. Nasa na ako sa Ortigas, sa BGC. Ganun eh. Ganon. Malapit-lapit na yan. Isipin mo kung bawat hill dyan, lalagyan mo ng ganyan. Hindi naman hill eh. Ano? Sa gitna ng mga hills. Gitna ng mga hills. In between. Basta hindi mo lang gagalawin yung hills. Ayun. Yun ang Yan ang reason. Yun ang nila. naging Yun reason. daw ang kondisyon sa kanila. Ayos. In the first place, hindi kayo dapat pumupunta dyan sa loob. Again, UNESCO po yan. Oo. UNESCO. Heritage. World Heritage yan. Geopark Look, siya. sabihin mo naman yung Kong Jonat na sa mga taga-subaybay, huwag kayong pupunta dyan. Look, these guys gusto mag-staycation, nakita nila sa Agoda, nakita nila sa Klook, nakita nila isang TikToker, influencer, nag-video-video. Malay nila na Outside of the hills hindi pala area. Kasi tama yun. No? meron naman niyang ginawa na mga area na pwede kang mag-workout. Oo. In other words, kung gusto mong view deck, meron ka outside of the general perimeter. O ngayon, nagtuturoan po. Ang sabi po ng mga opisyalis sa Bohol, yung PAMB raw po ang nagbigay ng authorization to start the construction of the resort. Pero ang building permit nanggagaling sa Office of the Mayor eh. Oo. So hindi mo pwedeng ituro na yung PAMB lang ang Ganito. Okay? Sino-sino muna? Ito, simple-simple lang. Kunin nyo lahat yung mga sinasabi ninyong permits, approval, whatever. Tignan nyo kung sino mga pumirma. Yan. Para matapos. Simple. Simple lang yan. Kesa magturuan-turuan. Mag-iimbestiga pa daw si Ben Har eh. Pakuha mo na lang, boss. Pakuha mo yung mga... Ang alam ko dyan sa mga board na yan, hindi po sila approving body. Yes. Sila po ay study, mga ganyan. Tama ba yan? Titignan nyo, recommendation. Hindi po sila approving body. Yan ang alam ko sa mga board. Ewan ko sa inyo. Kung anong papel ng mga... kung anong tingin nyo kung ang board. Walang pinag-iba yan dun sa nangyayari dyan sa area ng Masungi, which is part of the National Park, Wildlife Sanctuary and Game Preserve. Okay. In 1977, naglabas ng Proclamation number 1636 si President FM at that time, creating a 146,000 hectares of National Park, Wildlife Sanctuary and Game Preserve in that area. Ayan. Anong 2,000 hectares pa lang yung Masungi. Anong year yan? Yan, dito. Yan, ito. 146,000. Marikina watershed po yan. Ang tawag niya doon, National Park, Wildlife Sanctuary, and Game Preserve. 146,000 in the provinces of Rizal, Bulacan, and Quezon. Tingnan natin kung ilan pa naiwan. Ilan na lang naiwan. Ko po. Again, yan NASA cooperation. Gagamitin ni Secretary Yululoy Sagayan para makita niya. no? Yes. Pero para sa bayan naman, yung halimbawa, yung bababuyin ng yung grupong magtatayo ng windmill. Windmill. O yun. Vena. Kahit mababa yung lugar, para sa bayan naman. May renewable energy. Oo, di ba? We will plug that into the grid. Yeah. Kaya raw po ang Evergreen, Office of di the ba? Mayor nag-issue ng business permit dahil mayroong resolution ang PAMB. Yan. So, Chicken or egg? Anong nangyari? May kumpas yan sila. Chicken or egg? Kanya-kanyang... Kanya-kanyang ano. So, nag-issue daw ng resolution ng PAMB. Ba't kayo pumayag? Ibig mo sabihin, obligado kayo, ministerial lang ang Office of the Mayor?
Ministerial lang, kasi pag may resolution na yung PAMB. Science-based yung solution ng PAMB siguro. Kung ako mayor, sila mga expert, sasabihin. Science, mabababo yan, Chocolate Hills. Chocolate. Hindi, ano makikita? Imbis na ang makita ay Chocolate Hills, ang makikita ay swimming pool. Hindi nga nakakatawa yung reasoning. Wala. May resolution na raw ang PAMB. Kaya okay na. Kaya, permit. Ayan. Paano ba yun? Ituturo lang ni Mayor, pinakita nila yung mga studies sa akin, yung footprint daw nila ron very minimal. Very minimal. Oo, Okay. yung tubig Swimming sa pool lang. chlorinated na swimming pool, ipandidilig nila dun sa Sa bundok Chocolate yun. Hills. Oo. Okay. Tapos yung mga pag-flush ng septic tank, meron sila Meron din. ilalim doon. Oo. Kayo, santo na kayo. Santo na kayo. Saan That will be given medals. Medals for doing that. Na Kaya pinirmahan recycle nyo. Yeah, yun. Pero bawal pa rin po magtayo dyan. Ngayon, every year may renewal yan. Oo. So every year may kita. Ganun ba yan? Yes, of course. Yearly permit. po ang renewal yan eh. Business permit. At hindi sila, take note, hindi sila magsasara. Ang sinabi, ayaw nila sundin yung DNR dahil September 23, pinasasara na sila. pinasarap na sila? Nagsara na sila dahil sinabi ni Mayor. Yeah. At temporary lang yun. At iimbestigan ni Hindi Sec Benhar. Hindi ba? Hindi. Iimbestigahan. Imbestigan eh. Ano yung ibig sabihin ng imbestigahan? Pwede ka masuspend. Magla-lunch kayo, gano'n. Oo. Ngayon, pwede ka maano dyan. Masuspend ka. Sobra ka naman magla-lunch kayo. Investigation na yun. Tama naman ang imputation mo niyan. Kung magkakape, O kape pwede pa. Huwag naman lunch. wag lang lunch. Hindi. Ito ang pakiwari ko, Jonathan. Hindi lang po sa Bohol nangyayari. Ay, marami. Yan ang marami. sinasabi namin eh. Diyan lang sa... Ito, Yeah. pa-drone shot ninyo yung buong length ng Palawan. Makikita nyo dyan. Oo. Ako, kinakabahan ako doon sa mga ating shorelines. Ay, isa pa yan. Dahil dyan mismo sa Bohol, napunta na ako dyan. Ayon po sa ating constitution, yan shoreline, walang pwedeng may Wala. May-ari Niyan. At na-affirm na yan ng Supreme Court. sa kanilang mga ruling. Kasi po, yung shoreline na yan, dapat yan public. Open yan. Ang ginawa nila sa Panglao, Panglao, yes. yung shoreline naging parang pag-aari na yung mga hotel. Yung mga malalaking hotel, yung mga chain ng... Henan. Ay, yan. Ano? Henan. Henan. Henan? Henan. Henan? Henan. Yan yung ano eh. Sorry kasi galing ako doon. Tinapyas. Yung mayroong easement kasi yan. No build zone. Tinapyas yan ni Secretary si Mato nung. Tinanggal lahat. Parang Boracay Oo, yung parang Boracay. Basta ito 30 meters, hindi kayo pwede dito mag-build. Pero ang ginawa nila nga, hindi pwede pumasok yung publiko doon. Kasi hinarangan nila. Tinanggal din yun. Nagtayo ng hotel, ito po, kalsada, Oo. hotel, tapos beach. Mali eh. Paano ka makakapasok doon sa beach, nakaharang yung mga hotel? Yun ang maling workout. Kasi pwede kang dapat beach, kalsada, hotel. Hotel. Ayun. Ganun dapat. yan. Ganun Yan ang dapat. workout. Dapat Beach, ganun. kalsada, hotel. Hindi ka pwedeng beach, hotel, kalsada. Hindi pwede. Hindi, sa kanila na yung... Kanila na yan. Kayo naman. Ano ng claim? Meron doon wet bar, cabana. Ang sarap tumambay doon. Nga lang, tatanungin ka ng security guard, saan po kayo pupunta? Parang yung dyan sa Mandaluyong. Hindi ka ba dito sa Aqua. Aqua. Dyan sa may, ayun, gaya Dyan nung, sa- saan po kayo pupunta? Hindi, gusto ko makita kung saan nag-voting sila Rizal. Ay, hindi po pwede. May-ari po nito Yan. Aqua. Ganon? May gate. Nakita mo yan? May gate? May May gate. Dito lang, sa Mandaluyong yan. Tapos nung medyo umattend ako ng opening ng event, isisitay, nakita ko si Mayor. Mayor Berger. Nakita ko, kasama yung mga may-ari. Wag na lang. Sisitahin mo sa Sisitahin ko sana. No? Bakit hindi kami pwede maglakad dyan? Kasi napakalalakas yung mga real estate company na yan. Kaya nilang gawin yan. Di ba? It is wrong. Nung panahon ni President Duterte, kasi napunta ako sa Boracay nung just after the pandemic, nung bukas na, talagang nirap Was talagang binuksan yung Pass out. 30 meters. Hindi ka pwede.
Ganyan. But ewan ko lang ngayon, nagbali ka na naman daw eh. But Hindi lang that's yun. what I'm saying eh. And tama si Paring Conrad. We are talking about certain places lang. Oo. All over the place ito. All over the Ang daming ganyan Sa Siargao, ganun din daw. Sa Bali. Palawan, even Boracay. Ngayon, ang importante dyan, always, local governments. Ngayon, sinong in charge ng local government? Para magsabihan kayo, oy, hindi kayo pwede dyan. Si Mayor. Wala yan. Si Mayor. Maski na binigyan kayo ng PAMBI, portion land, whatever it is, hindi. Hindi. Pag binigyan ka ng PAMBI, pare, Pwede. obligado ka na. Ministerial ka lang, mayor ka eh. Sir, binigyan na ho ako eh. meron Wala akong na ako, magagawa. PAMBI. Sa totoo lang, wala akong magagawa. Oo, Ako may- nag-object talaga ako dyan. Oo, eh. Oo. Kinala, wala akong magawa. Wala eh, pinipilit ako eh. Oo, May mayor approval lang na daw ako eh. sila. Yan. Sarap. Thank you. May imbestiga ngayon. Pero palagi ko walang mangyayari dyan sa investigasyon. Puro salita lang po ang makukuha natin dyan. Meantime, mangyayari ulit yung mga ganyan. Masugi. Yan. Di ba? Ay, ito, may caller tayo. Tama rin to. Nakapunta na ako sa Sambales. Yan, Ito, isa pa naalala yan. ko to. Merong isang bahay doon, si dating senador, Magsaysay. Yung kanya, talagang sumunod siya sa batas. Nandito sa kabila nung... Kalsada. Abay, pero yung mga nasa harapan, nagpagawaan na halag doon. Yung coastline, yung beach tuloy, Pero kakaperang mga lang. resort business din. Business. Yung mga resort. Yung iba, bahay-bahay. Bahay-bahay. Tapos, Bahay-bahay na in-incorporate na nila, sa bakura nila Oo. yung beach. Ito ang problema dyan. Kayong lahat na nagbahay-bahay dyan, kung kayo nasa Kabangan, sa San Felipe, Oo. mawawala lahat yan. Alam niyo kung bakit? Bakit? Nandun na yung mga barko eh. Sinisip-sip na lahat yung mga... Buhangin. Buhangin. Imbis na nag-dread-dread sa river, So, dahan-dahan pati bahay nila ngayon, madadali, makakain. Kasi sip-sip na rin yung bahay nyo. yung bahay nyo, mawawala. Ano ba tawag dyan, karma? Hindi naman siguro. Break time! 9:02 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.